Sa panahon ngayon, marami ang nagtatrabaho araw-araw, ngunit kakaunti lamang ang talagang umaangat sa buhay. Bakit nga ba ganito ang realidad? Sa kabila ng pagod at oras na ating ginugugol para kumita ng pera, bakit parang nauubos pa rin ito bago dumating ang susunod na sahod? Ang sagot ay simple, ngunit madalas hindi napapansin. Minsan hindi sapat ang sipag kung hindi tayo marunong humawak ng sariling pera. Sa mundong puno ng tukso, sali, promosyon at pasyal, kadalasan nauuna ang paggastos bago ang pag-iisip. At dito nag-uugat ang karamihan ng problema. Kapag hindi natin nauunawaan kung paano gumagalaw ang pera, tayo ang nagiging alipin nito. Pero kapag natutunan nating kontrolin ito, nagiging mas magaan ang buhay, mas panatag ang isip at mas malinaw ang direksyon sa kinabukasan. Isipin mo kung bawat desisyon mo sa pera ay may gabay at may malinaw na layunin. Walang panghihinayang sa dulo, walang stress tuwing cut-off, at walang takot sa biglaang gastusin. Ito ang kapangyarihang ibinibigay ng personal finance. Hindi ito para lang sa mayayaman. Hindi ito kakaibang sikreto na para sa iilan. Ito ay kaalamang dapat taglay ng bawat Pilipino na gustong makaahon at umangat. Habang mas bata ka, mas maganda kung matuto ka na. At kung may edad ka na, hindi pa huli ang lahat. Lahat ng ito ay pwede mong simulan ngayon mismo. Dahil ang kaalaman sa paghawak ng pera ay hindi nakukuha sa swerte, kundi sa matalinong disiplina at tamang pag-unawa. At ang bawat maliit na hakbang ay may malaking epekto sa kinabukasan ng pamilya mo. Kaya bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga aral na kayang baguhin ang takbo ng iyong buhay pang-pinansyal. At kung handa ka nang malaman ang mga ito, simulan na natin. Lesson number 1, matutong i-prioritize ang sarili mong savings bago ang lahat. Maraming Pilipino ang nahihirapang makaipon, hindi dahil kulang ang kita, kundi dahil mali ang sistema ng paghawak ng pera. Kadalasan, inuuna pa natin ang lahat ng bayarin, gastos, pasyal, at kung ano-anong kailangan bago ang sariling ipon. Pagdating sa dulo, saka lamang tayo napapailing dahil wala nang natira. Kapag ganito ang nakasanayan, hindi talaga uunlad ang kahit sino dahil wala tayong binubuong pundasyon para sa kinabukasan. Ang tunay na sikreto sa pagyaman, at hindi ito kailangang maging milyonaryo ka muna, ay ang pagturing sa ipon bilang unang gastusin at hindi huling tira. Sa tuwing sasahod ka, kailangan may bahagi na agad na nakalaan papunta sa ipon. Hindi ito dapat inaantay kung ano ang matitira. Ang konsepto nito ay simple pero napakalakas. Kapag inuna mo ang ipon, inuuna mo ang kinabukasan mo. Kapag inuuna mo ang kinabukasan mo, mas nagiging matatag ang buhay mo. Maraming Pilipino ang natatakot magsimula dahil baka daw hindi kayanin. Pero ang totoo, hindi kailangan ng malaking halaga para masabi na nagsisimula ka na. Kahit maliit basta tuloy-tuloy, ay napakalaking bagay na. Ang mahalaga ay disiplina at hindi laki ng halaga. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti mong makikita na mayroon ka ng nabubuong financial cushion na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at seguridad. Kapag may naitatabi kang ipon, mas nagiging handa ka sa biglaang gastusin tulad ng pagkakasakit, sira ng gamit sa bahay o anumang emergency. Sa halip na mangutang at malubog sa interes, nagiging kalasag mo ang ipon. Ito ang nagbibigay lakas ng loob dahil alam mong may maasahan ka kung kinakailangan. At sa bawat buwan na ginagawa mo ito, mas lalong tumitibay ang tiwala mo sa sarili. Ang pag-iipon ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa paggalang sa sarili. Kapag inuuna mo ang savings, sinasabi mo sa sarili mo na mahalaga ang iyong kinabukasan. Hindi mo dapat iasa ang seguridad sa swerte o sa iba. Nasa iyong mga kamay ang kinabukasang gusto mong buuin. At ang unang hakbang patungo sa mas maayos na buhay ay ang simpleng desisyon na unahin ang ipon bago ang lahat. Lesson number 2. Alamin ang totoong galaw ng iyong pera buwan-buwan. Maraming Pilipino ang nalulubog sa utang o nagtataka kung bakit mabilis maubos ang pera dahil hindi nila alam kung saan talaga napupunta ang kanilang kinikita. Madalas nating sinasabi na kulang ang sahod, pero kapag tiningnan mabuti, makikita na hindi kulang ang pera kundi hindi klaro ang direksyon nito. Kapag hindi malinaw ang takbo ng iyong pera, para kang naglalakad sa dilim na walang gabay at walang kontrol. Ang unang mahalagang hakbang
ay ang pagsusulat o pag-track ng lahat ng iyong gastos. Hindi ito kailangang komplikado. Pwedeng simulan sa simpleng tala sa papel o notebook. Sa bawat bilihing nagagawa mo sa loob ng isang araw, isulat mo. Sa una, maaring nakakatamad gawin. Pero sa paglipas ng mga linggo, makikita mo na napakaraming gastusing hindi mo napapansin. Ang mga maliliit na halagang naglalaho sa load, merienda, soft drinks, online delivery, at impulsive purchases ay lumalaki kapag pinagsama-sama. Kapag malinaw na ang listahan mo ng gastos, mas madali mo nang makikita kung ano ang dapat bawasan, ano ang pwede nang tanggalin, at ano ang dapat bigyan ng priority. Maraming Pilipino ang nabibigla sa katotohanang mas malaki pa ang nagagastos nila sa luho kaysa sa pangunahing pangangailangan. At dito nagkakaroon ng maayos na direksyon ng iyong pera. Hindi ka na basta sumusunod sa tukso. Ikaw na ang nagdedesisyon ng may mas malinaw na pananaw. Ang pag-alam sa galaw ng pera ay nagbibigay din ng lakas ng loob. Sa halip na nangangapa ka sa bawat sahod, nagiging kampante ka dahil alam mong kontrolado mo ang sitwasyon. Hindi ka na nangangamba kung may darating na bayarin dahil handa ka, at mas nakikita mo ang progreso mo buwan-buwan. Kahit maliit na pagbabago, kapag tuloy-tuloy ay nagdudulot ng malaking pag-asenso sa financial health mo. Napakahalaga na alam mo ang pinanggagalingan at pinupuntahan ng bawat sentimo. Ang pera ay parang tubig. Kung may tagas at hindi mo alam kung saan ito lumalabas, mauubos ito bago mo pa mapakinabangan. Ngunit kung alam mo ang bawat daloy, kaya mong pigilan ang tagas at ilaan ang tubig sa tamang lugar. Ganito rin ang pera. Kapag kontrolado mo ang galaw nito, mas mabilis mong mabubuo ang buhay na gusto mo. Lesson number 3. Matutong gumamit ng budget na talagang gumagana. Marami ang natatakot sa salitang budget dahil iniisip nila na ito ay parang pagkitil sa kalayaan na gumastos. Ngunit ang totoo, ang budget ay hindi ka nililimitahan. Bagkus ibinabalik nito ang kapangyarihan sa iyo. Kapag wala kang budget, ang pera mo ang nagdidikta ng buhay mo. Kapag may budget, ikaw ang may control at ikaw ang nagtatakda kung saan dapat gamitin ang bawat kita mo. Ito ang unang hakbang para maging responsable at disiplinadong gumagastos. Kapag gumagawa ka ng budget, hindi kailangang maging komplikado. Ang mahalaga, malinaw kung magkano ang pumapasok, magkano ang lumalabas at magkano ang dapat nakalaan sa bawat kategorya tulad ng bills, pagkain, transportasyon at savings. Ang pagkakaroon ng malinaw na plano kada buwan ay parang pagkakaroon ng mapa. Hindi ka naliligaw at alam mo kung saan ka patungo. At sa tuwing sinusunod mo ang sarili mong sistema, mas tumitibay ang disiplina at mas nagiging maayos ang takbo ng buhay mo. Sa umpisa, maaring mahirap sundin ang budget, lalo na kung nakasanayan mo na ang impulsive spending at biglaang bili. Pero tulad ng pag-aayos ng kalat sa bahay o pag-eehersisyo, kailangan ng panahon bago mabuo ang bagong nakasanayan. Dito papasok ang tiyaga at pagpapahalaga sa sarili. Ang budget ay hindi parusa, kundi proteksyon laban sa mga maling desisyon na nagiging sanhi ng stress at problema sa pera. Kapag nasanay ka sa budgeting, mapapansin mo na gumagaan ang pakiramdam. Wala nang pangamba tuwing paparating ang bills. Hindi ka na nabibigla kapag kulang ang pera. At hindi ka na basta-basta natutukso sa mga hindi naman kinakailangan. Nagiging mas malinaw din kung saan ka nagkukulang at kung saan ka nagiging matalino. At mas nagkakaroon ka ng kumpiyansa dahil alam mong may direksyon ang bawat hakbang mo. Ang budget ay hindi lamang tungkol sa numero. Ito ay isang anyo ng paggalang sa sarili at pag-aalaga sa kinabukasan. Kapag may budget ka, ipinapakita mo na hindi ka basta bahala na sa buhay. Pinapakita mong handa kang magpakatatag at magpakatino upang makamit ang buhay na may mas malaking kontrol at mas kaunting pag-aalala. At sa bawat buwan na sinusunod mo ang plano mo, mas lumalapit ka sa pangarap mong kaginhawaan. Lesson number 4. Iwasang gumastos para lang makipagsabayan sa iba. Isa sa pinakamalaking patibong sa personal finance ay ang paggastos dahil lang sa pressure ng paligid. Maraming Pilipino ang bumibili ng bagong gamit, kumakain sa mamahaling kainan, o sumasabay sa uso hindi dahil kailangan kundi dahil ayaw nilang mapag-iwanan. Sa social media, nakikita natin ang mga post ng kaibigan na may bagong phone, bagong sasakyan o bagong travel, kaya napapaisip tayo na dapat meron din tayo. Ang ganitong mentalidad ay unti-unting kumakain sa ating budget at kinabukasan.
Kapag ginagastos mo ang pera para lang mapatunayan sa iba na kaya mo, hindi mo sila napapasaya kundi sarili mong bulsa ang nahihirapan. Ang mga taong gusto mong impress, hindi naman sila nagbabayad ng bills mo. Hindi sila ang naghahanap ng paraan para punan ang kakulangan mo tuwing sahod. Kaya napakahalaga na magkaroon ka ng sariling paninindigan sa pera at hindi maging alipin ng comparison. Ang tunay na yaman hindi nakikita sa labas, kundi nararamdaman sa loob. Isipin mo kung gaano karaming stress ang maiiwasan kung iiwas ka sa ganitong ugali. Hindi ka na magmamadaling bumili ng kung ano-ano para lang makasabay. Hindi ka na makakaramdam ng pressure na lagi kang dapat may bago. Sa halip, mas nagiging kalmado ka sa pagdedesisyon at mas nagiging matalino sa pag-alokasyon ng pera. Matututunan mong piliin ang pangmatagalang benepisyo kaysa pansamantalang saya. Ang pagputol sa ugaling ito ay nangangailangan ng pagiging tapat sa sarili. Tanungin mo lagi ang sarili bago bumili. Kailangan ko ba talaga ito o gusto ko lang makipagsabayan? May pangmatagalang silbi ba ito o pang-flex lang? Kapag natutunan mong sagutin ng tapat ang mga tanong na ito, unti-unti kang nagiging mas disiplinado at mas nakasentro sa tunay mong pangangailangan. At dito ka magsisimulang umunlad. Ang buhay ay hindi paligsahan kung sino ang may mas magarbo o mas mahal na gamit. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang bawasan ng stress, dagdagan ng ipon at magkaroon ng kapayapaan sa isip. Kapag hindi mo na iniisip ang opinyon ng iba, mas nabubuhay ka ng mas malaya. At ang kalayaang iyon ang isa sa pinakamahalagang kayamanang maaari mong makamit. Lesson number 5. Matutong magtabi ng emergency fund para sa hindi inaasahang pagsubok. Sa buhay, hindi natin mapipili kung kailan darating ang problema. Bigla ang pagkakasakit, pagkasira ng appliances, pagkawala ng trabaho, o kahit simpleng aberya sa bahay, madalas dumarating ang mga ito sa oras na hindi tayo handa. At kung wala kang emergency fund, madali kang mababalisa at mapipilitan kang mangutang. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagkakaroon ng ipon na nakalaan lamang para sa mga biglaang pangyayari. Ang emergency fund ay hindi luho kundi isang proteksyon. Parang payong ito na naghihintay kahit maaraw ang panahon. Hindi mo ito pinapansin kapag wala pang problema. Pero napakahalaga nito kapag dumating ang unos. Kapag alam mong may nakatabi kang pera para sa mga ganitong sitwasyon, mas kalmado kang humaharap sa buhay. Hindi ka agad nalilito at hindi mo kailangang magpanik dahil may sandigan ka. Sa pagtatabi ng emergency fund, hindi kailangang magsimula sa malaking halaga. Maaring simulan sa maliit basta tuloy-tuloy. Ang karamihan ay nagtutulak sa sarili na maghintay muna ng tamang timing o ng mas mataas na sahod bago magsimula, pero hindi iyon kailangan. Ang pinakamahalaga ay ang pagsisimula. Sa loob ng ilang buwan, unti-unti mo nang mapapansin na lumalaki ang iyong pondong pang-emergency at nagkakaroon ka ng mas matatag na pundasyon. Ang pinakamainam ay magkaroon ng emergency fund na katumbas ng 3 hanggang 6 na buwang gastusin. Oo, maaaring mukhang malaki, ngunit unti-unti itong nabubuo kapag pinaghirapan at pinaglaanan buwan-buwan. At habang lumalapit ka sa iyong target, mas lalong gumagaan ang pakiramdam dahil alam mong mas handa ka kaysa dati. Ang seguridad na naibibigay nito ay hindi matutumbasan ng kahit anong luho o gamit. Ang emergency fund ay simbolo ng pagmamahal mo sa sarili at sa pamilya mo. Ito ang nagpapakita na iniisip mo ang kinabukasan at hindi mo hinahayaan ang swerte o tsamba ang magdikta ng kapalaran mo. Kapag mayroon ka nitong pondo, mas malaya kang gumalaw at mas mapayapa ang puso mo. Dahil alam mong anuman ang dumating na pagsubok, hindi ka agad matitinag. Ang paghahanda ang tunay na sikreto ng mga taong umaasenso. Lesson number 6. Pag-aralan ng pag-i-invest kahit unti-unti lang. Maraming Pilipino ang nananatiling stuck sa paycheck-to-paycheck lifestyle dahil umaasa lamang sila sa iisang pinagkukunan ng pera. Ngunit sa panahon ngayon, hindi sapat ang kumikita ka lang. Kailangan marunong ka ring palaguin ang pera mo. Dito pumapasok ang pag-i-invest. Hindi ito para lamang sa mayayaman. Hindi ito kailangang malaki agad. Ang tunay na susi ay ang pag-aaral at pagsisimula ng may tamang kaalaman. Sa simula, maaring nakakatakot ang ideya ng pag-i-invest. Maririnig mo ang mga kwento ng nalugi, naloko o nalungkot dahil hindi nila naintindihan ang mundo ng investing. Kaya napakahalaga na magsimula sa pag-aaral.
Basahin ang mga konsepto ng compound interest, paano gumagana ang stocks, mutual funds, bonds, at iba pang simpleng paraan ng pagpapalago ng pera. Kapag may kaalaman ka, hindi ka basta-basta natatakot, mas confident kang pumili ng tamang landas. Hindi kailangan ng malaking puhunan para makapagsimula. May mga paraan na pwede mong pasukin na abot kaya, tulad ng pag-i-invest sa mga regulated na investment platforms na pwedeng simulan sa maliliit na halaga. Ang mahalaga ay consistency. Kahit maliit na halaga pero regular mo itong inilalagay sa investment, lumalaki ito sa paglipas ng panahon. Ito ang kapangyarihan ng compound growth na maraming tao ang hindi nakakaunawa. Kapag natutunan mong mag-invest, mas magiging bukas ang isip mo sa mga oportunidad. Hindi ka na lang magtatrabaho para sa pera dahil ang pera mo na mismo ang nagtatrabaho para sa iyo. At ito ang nagbubukas ng mas malaking posibilidad sa kinabukasan. Mas nagkakaroon ka ng pangmatagalang plano, mas nagiging handa ka sa retirement, at mas nagkakaroon ka ng pag-asa na makaipon ng mas malaki kaysa sa inaakala mo. Ang pag-i-invest ay isang desisyong nagmumula sa pananaw na ayaw mong manatili sa parehong posisyon habang buhay. Ay sa itong pahayag na handa kang lumago at handa mong paghirapan ang kaalaman. Hindi ito basta sugal kundi isang estratehiya na kailangan ng tiyaga, pag-aaral at matalinong pagdesisyon. Kapag nagsimula ka ngayon kahit maliit, mas maaga mong mararanasan ang laki ng benepisyo sa mga darating na taon. Ang hinaharap mo ay mas magiging magaan dahil nagdesisyon kang patakbuhin ang pera mo para sa mas magandang kinabukasan. Lesson number 7. Itigil ang labis na paggamit ng credit card kung hindi mo ito kayang kontrolin. Maraming Pilipino ang naakit sa credit card dahil sa kaginhawaan at promosyon na dala nito. Madaling bumili, madaling mag-swipe, at hindi mo agad nararamdaman ang bigat ng gastos. Ngunit dito nagsisimula ang problema. Dahil hindi mo agad binabayaran, nagmumukhang magaan ang lahat hanggang sa dumating ang billing statement at doon mo lamang makikita ang kabuuang halaga kasama ang interes. At kung hindi mo kayang kontrolin ang paggamit mo ng credit card, mabilis itong nagiging bulok na ugali na sumisira sa budget at kinabukasan. Kapag nasanay kang gumastos gamit ang credit card, nagiging mahirap sukatin ang tunay mong kakayahan. Para kang kumukuha ng pera na hindi mo pa kinikita at umaasa ka na kaya mo itong bayaran pagdating ng araw. Ang ganitong mindset ay nag-uuwi sa stress. Hindi ka na makatulog ng maayos, lagi kang kinakabahan tuwing may darating na text o email galing sa bangko at napipilitan kang magbayad ng minimum dahil hindi kaya ang buong halaga. At dito, unti-unting lumalaki ang interes na kumakain sa sahod mo. Hindi masama ang credit card kapag ginagamit ng tama. Pero kung hindi mo ito kayang disiplinahin, mas mabuting umiwas muna. Mas mainam na gumastos gamit ang tunay na pera para ramdam mo agad ang binabawas at mas napipilitang mag-isip bago bumili. Sa ganitong paraan, mas nagiging maingat ka sa paggastos at mas nabibigyan mo ng respeto ang perang pinaghirapan mo. Mahalaga na unahin mo munang ayusin ang disiplina bago pumasok sa mga tool tulad ng credit card. Kung kasalukuyan kang may credit card debt, mahalagang gumawa ng malinaw na plano. Simulan sa pagbayad ng higit pa sa minimum, kahit konting dagdag lamang. Alamin mo rin alin sa mga purchases ang dapat mong itigil. At kapag nabayaran mo na ito, huwag ka nang babalik sa lumang gawi. Ituring mo ito bilang aral na nagpapatatag ng iyong financial maturity. Mas matamis ang kalayaan kapag naramdaman mo na hindi ka nahawak ng utang. Ang credit card ay kasangkapan lang, pero kapag ang kasangkapan na ito ay naging amo mo, malalayo ka sa pag-asenso. Piliin mo ang disiplina kaysa convenience. At piliin mo ang katiwasayan kaysa instant gratification. Kapag natutunan mong kontrolin ang credit card, nagkakaroon ka ng mas malawak na kontrol sa buhay mo. At ang kontrol na iyon ay isa sa pinakaimportanting hakbang tungo sa tunay na kalayaan sa pera. Lesson number 8. Magkaroon ng tamang kaayusan sa iyong utang at alamin kung kailan dapat humiram. Maraming Pilipino ang nahihirapan sa utang dahil hindi nila ito naipa-prioritize ng tama. Hindi lahat ng utang ay masama, ngunit kung hindi mo alam kung paano ito hawakan, nagiging pabigat ito sa sahod at sa kalayaan mong magdesisyon. Ang unang hakbang ay alamin kung alin sa iyong utang ang may mataas na interes at dapat unahin bayaran. Sa ganitong paraan, unti-unti mong napapababa ang pressure sa iyong bulsa at nakakaluwag ang pakiramdam.
Mahalagang maging responsable bago humiram muli. Tanungin mo ang sarili mo kung talagang kailangan mo ba ang karagdagang utang o kung may ibang paraan upang makamit ang pangangailangan. Ang utang ay parang kutsilyo. Kapag ginamit ng tama, napapadali nito ang buhay. Kapag ginamit ng mali, maaari kang masaktan. Kaya bago magdesisyon, siguraduhing handa ka sa obligasyon na kaakibat nito at may plano ka kung paano ito babayaran. Ang tamang kaayusan sa utang ay nangangailangan ng malinaw na plano. Gumawa ng listahan ng lahat ng utang, isulat ang interes at ang due date ng bawat isa. Tukuyin kung alin ang dapat bayaran muna at alamin kung pwede bang mag-negotiate ng mas mababang interes. Kapag malinaw ang direksyon, hindi ka maliligaw at mas mabilis mong mababayaran ang utang nang hindi naapektuhan ng ipon at iba pang pangangailangan. Minsan kailangan ring humiram para sa investments na makapagpapalago ng kita. Ngunit dapat ito ay maingat at may matibay na batayan. Ang hindi tamang paggamit ng utang para sa luho ay mabilis na nauwi sa problema. Sa kabilang banda, kapag ginagamit ng maayos, ang utang ay nagiging kasangkapan upang mas mapabilis ang pag-unlad at mas maayos ang financial strategy. Ang pagkakaalam kung kailan at paano humiram ay isa sa pinakamahalagang aral sa personal finance. Ang tamang kaayusan sa utang ay hindi lamang tungkol sa numero kundi sa kapayapaan ng isip. Kapag alam mong may plano ka, kontrolado mo ang obligasyon mo at hindi ka basta nabibigla sa dumarating na bayarin, mas nagiging kalmado ka sa pagharap sa buhay. Ang disiplina sa utang ay isa sa pinakaimportanteng hakbang upang makamit ang tunay na financial freedom at mas malinaw ang direksyon patungo sa mas magandang kinabukasan. Lesson number 9. Magtayo ng maliit na sideline o additional income stream. Maraming Pilipino ang umaasa lamang sa sahod mula sa trabaho, kaya madali silang maapektuhan kapag may biglaang gastos o pagbabago sa trabaho. Ngunit ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pangyayari at ang pagkakaroon ng dagdag na pinagkukunan ng kita ay nagbibigay ng proteksyon at kalayaan. Hindi kailangang malaki agad. Kahit maliit na sideline basta regular at maayos ay malaking tulong sa iyong pinansyal na seguridad. Ang pagpili ng sideline ay dapat naaayon sa kakayahan at interes mo. Maaring ito ay online selling, maliit na negosyo sa bahay, freelance work, o kahit part-time na serbisyo sa komunidad. Ang mahalaga ay may plano, may disiplina at consistent ang effort. Kapag nagawa mo ito, mas nagiging flexible ang buhay mo. Hindi ka naganap na nakadepende sa isang source ng kita at mas handa ka sa anumang pagbabago o krisis. Isa sa pinakamahalagang aral sa pagkakaroon ng sideline ay ang tamang paglalaan ng kita mula rito. Hindi lahat ng pera mula sa sideline ay dapat agad gastusin. Mahalaga ring magtabi para sa savings, emergency fund at posibleng investment. Sa ganitong paraan, mas mabilis lumalaki ang pera mo at nagagamit mo ito sa mas produktibong paraan. Natututo ka ring magplano at mas nagiging maingat sa paggastos. Bukod sa pera, ang sideline ay nagtuturo rin ng disiplina at entrepreneurship skills. Natututo kang mag-manage ng oras, mag-serve ng customer at magplano ng negosyo. Ang mga kasanayang ito ay hindi lang nakakatulong sa sideline kundi pati sa pangunahing trabaho at sa personal life. Mas nagiging confident ka sa kakayahan mo at mas nagkakaroon ka ng multiple opportunities para umunlad. Ang pagkakaroon ng sideline o additional income stream ay hindi lamang tungkol sa dagdag na kita. Ito ay simbolo ng proactive na mindset, determinasyon at paghahanda sa hinaharap. Kapag may sideline ka, nagkakaroon ka ng financial flexibility, mas nababawasan ang stress sa pera at mas malaya kang magdesisyon sa buhay. Ang simpleng hakbang na ito ay malaking kontribusyon sa iyong pangmatagalang pag-unlad at seguridad. Lesson number 10. Patuloy na pag-aralan at pagbutihin ang iyong kaalaman sa pananalapi. Maraming Pilipino ang naniniwala na sapat na ang alam nila sa pera kapag natutunan na nilang mag-ipon at mag-budget. Ngunit sa mabilis na pagbabago ng mundo at ekonomiya, hindi ito totoo. Ang patuloy na pag-aaral tungkol sa pera, investment, budgeting at financial strategies ay susi upang hindi maiwan sa uso at upang laging handa sa pagbabago ng buhay. Kapag patuloy kang nag-aaral, mas nagiging matalino at maingat ang iyong mga desisyon. Ang kaalaman sa personal finance ay hindi natatapos sa iisang libro o video. Mahalaga ang pagsubaybay sa mga trends sa ekonomiya,
pagbabago sa tax rules, at bagong investment opportunities. Ang bawat bagong impormasyon ay maaring magbukas ng mas mahusay na oportunidad para sa iyo at sa pamilya mo. Ang kaalaman ay kapangyarihan, at sa pera ito ang nagdudulot ng mas matibay na pundasyon para sa kinabukasan. Bukod sa kaalaman tungkol sa pera, mahalaga ring matutunan ng tamang mindset at disiplina. Ang pag-aaral ay nagtuturo rin kung paano maging patient, masinop at proactive. Maraming Pilipino ang nagiging impulsive sa paggastos dahil kulang sa kaalaman at disiplina. Kapag may sapat na kaalaman at practice sa tamang diskarte, mas nagiging maayos ang takbo ng pera at mas nagiging kalmado ang isip sa pagharap sa mga financial decisions. Maaari kang magsimula sa simpleng pagbabasa ng artikulo, panonood ng educational videos, pakikinig sa podcasts o pag-attend ng financial seminars. Kahit maliit na hakbang ngunit regular, unti-unti mong mapapalawak ang iyong kaalaman at kakayahan sa pamamahala ng pera. Ang mahalaga ay hindi huminto sa pag-aaral at patuloy na naghahanap ng paraan upang mapabuti ang sariling kalagayang pinansyal. Sa huli, ang kaalaman sa personal finance ay isang kayamanan na hindi mananakaw at hindi mauubos. Kapag patuloy mong pinagyayaman ito, mas nagiging handa ka sa kahit anong pagbabago at mas nagiging matatag ang iyong kinabukasan. Ang desisyon na mag-aral at mag-improve araw-araw ay pinakamahalagang hakbang patungo sa tunay na financial freedom at pangmatagalang tagumpay sa buhay. Alam mo ba na ang tunay na kapangyarihan sa pera ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano karami ang iyong kinikita, kundi sa kung paano mo ito pinapamahalaan? Sa bawat aral na ating tinalakay ngayon, makikita mo na ang sikreto ng pag-unlad ay nagsisimula sa simpleng disiplina at tamang kaalaman. Hindi ito pangarap lamang kundi isang landas na kayang tahakin ng bawat Pilipino basta may determinasyon at malasakit sa sariling kinabukasan. Isipin mo kung bawat hakbang na ginawa mo mula sa pagtitipid hanggang sa pag-invest ay may malinaw na layunin. Kapag natutunan mong unahin ang ipon, kontrolin ang galaw ng pera, at gumamit ng budget na epektibo, nagkakaroon ka ng kapangyarihan na hindi basta-basta maapektuhan ng biglaang gastusin o krisis. At kapag may emergency fund ka at sideline, mas nagiging matatag at handa ka sa anumang pagsubok na darating. Ang mga simpleng hakbang na ito ay nagbubuo ng pundasyon ng tunay na kalayaan sa pera at kapayapaan ng isip. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalagang aral ay ang patuloy na pag-aaral at pagpapabuti ng kaalaman sa personal finance. Ang mundo ng pera ay mabilis na nagbabago, at kung hindi tayo laging handa at bukas sa bagong kaalaman, mauubos ang oportunidad at mamumuhay tayo sa pag-asa lamang. Kapag patuloy kang nag-aaral at nag-i-improve, mas lumalaki ang kakayahan mo na gumawa ng tamang desisyon at mas lumalapit sa buhay na iyong pinapangarap. Ang pag-unlad sa pera ay hindi instant at hindi rin ito madaling proseso. Ngunit bawat hakbang na ginagawa mo ngayon ay may epekto sa bukas. Huwag matakot magsimula sa maliit. Huwag matakot magbago at huwag matakot maging disiplinado. Ang kabuuang resulta ay kalayaan, kapayapaan at mas malinaw na direksyon sa buhay. Ang paghawak ng pera ng tama ay hindi lamang tungkol sa material na bagay, kundi sa pagpapahalaga sa sarili at sa kinabukasan ng pamilya mo. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Huwag palampasin ang bawat aral na makakatulong sa iyo na palaguin ang pera at buhay mo. Sama-sama nating tahakin ang landas ng disiplina, kaalaman at tunay na pag-unlad upang makamit ang mas magaan at mas maliwanag na kinabukasan.